Hi guys, konnichiwa, welcome back to my channel. This is Japanese language vocabulary series, and today we are going to have dugtungan challenge for the word or the Japanese term mono. So ilan ang kaya nyong idugtong na salita sa mono at mga kahulugan nito? So ngayon ay magsisimula tayo sa attitude. So ano-ano nga ba ang mga Japanese term ng gumagamit ng mono sa attitude? So, uunahin na natin ang namake mono. So, ano nga ba ang namake mono? So, ang namake mono, ang kahulugan po nito ay tamad or lazy person. So, pangalawa po ay ang wakamono. So, wakamono ay mga kabataan. So, mga young. So, ang waka ay galing sa salita na wakay at ang mono ay bagay. So, kapag pinagdugtong natin, ang ibig sabihin nito ay mga kabataan. So, pangatlo ay ang hataraki mono. Ano nga ba ang kahulugan ng hataraki mono? So, ang hataraki mono ay masipag. So, ang hataraki ay galing sa salita or sa verb na hataraku, to work, at kapag dinugtungan na ito or ng mono or hataraki mono, ang ibig sabihin niyan ay masipag or hard working. So ngayon ay dumako naman tayo sa mga adjective na pwede nating dugtungan ng mono. So unahin na natin ang mga sweets or amay mono. So mga bagay na matatamis. So amay or sweet, at mono or bagay. So ito yung mga bagay na matatamis. So we also have nigay mono. So pag sinabing nigay, ito yung mga bagay na mapapait. So we also have supay. Kapag sinabing supay mono, ay ito yung mga bagay na maaasim, at syupay mono naman ay ang mga bagay na maaalat. So we also have karay mono, na ang mga ito ay ang mga bagay na maaanghang. So, meron din tayong tsumitay mono. So, obvious na ito yung mga bagay na malalamig. At atatakay mono ay ang mga maligamgam na bagay. At ang atsoy naman ay ang maiinit na bagay. So, meron din tayong yasoy mono. Ang yasoy ay mura. So, yasoy mono, ito yung mga bagay na mura. At ang kabaliktaran naman ng yasoy ay ang takay mono. Ito yung mga bagay na mahal. So, meron pang takay na mga bagay na matataas, at hikoy mono na mga bagay na mabababa. So, maraming pwede nating idugtong sa mono kapag adjective ang pinag-uusapan. So, dumako naman tayo sa mga opposite na ginagamitan ng mono. So, kapag sinabi nating nisimono, ito yung mga bagay na peke. So, nisimono, mga bagay na peke, at ang antonyms or kasalungat nito ay honmono. So, ito yung mga bagay na totoo or real. So, ano pa ba ang ibang pinanggagamitan na mono na antonyms? So, kung may maibibigay kayo ay pwede nyong i-comment down sa comment section natin. So, ngayon ay magpapatuloy naman tayo sa mga verb na pwede nating idugtong sa mono. So, mayroon tayong sentako mono. Ito yung mga bagay na labahin. So, from the word sentako, suru. So, paglalaba. So, kinuha natin ang suro, at ang sintako ay dinugtong natin sa mono. O ito yung mga bagay na, or ito ang mga labahin. So, meron din tayong hosu or kawakasu mono. Ito yung mga bagay na pinapatuyo. So, kapag sinabi naman nating himono, ito ay ang toyo or dried fish. So,
Yan, tandaan nyo. So, marami tayong pinanggagamitan ng mono. So, meron din tayong warimono. Ang warimono naman ay from the word waro. So, ito yung mga bagay na babasagin. So, ano pa ba? Ang pwede nating dugtungan ng mono ay ang norimono or sasakyan. So, from the word noro, to ride, and then lalagyan natin ng mono. So, ang kahulugan nito ay sasakyan. So, meron din tayong tabimono, so mga pagkain, and then nomimono ay mga drinks. So, maraming bagay na pwede nating dugtungan sa mono. So, may adjective, may verb, at yung mga antonyms na pinanggagamitan, katulad na lang ng nisimono na peki at honmono na totoo. So, kayo, ano ba ang mga bagay or mga Japanese vocabulary na alam nyo na pinanggagamitan ng mono? So, kung hindi pa natin na-mention sa video na ito, ay i-comment down nyo lang sa baba or maglagay kayo ng mga Japanese term na may kasamang mono. So, at titingnan natin yan sa comment section natin. At syempre, meron din tayong nama mono. So, ito yung mga bagay na hilaw. So, nama, from the word nama, hilaw, and then mono. So, alam ko marami pang mga adjective, verb na pwede nating dugtungan ng mono at para mas madagdagan pa ang ating Japanese vocabulary. So, halimbawa na lang ay ang salitang suwaro. So, pwede nating gawing ay ang o. So, magiging suwari mono or suwaro mono. Ito yung mga bagay na pwedeng upuan. So, alam nyo na kung ano ang gagawin kapag hindi nyo masyadong kabisado ang mga terms ng ang ibang term sa Japanese. So, pwede nyo gamitin ang mono. Halimbawa ay hindi nyo kabisado na ang term ng kabataan. So, syempre iisipin nyo yung kabataan ay wakay. So, yung wakay ay ikakancel lang nyo ang i at dudugtungan lang nyo ng mono. So, waka mono. So, yan lamang po. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito at maraming salamat po sa patuloy na panonood. See you on my next video. Bye!